fingerprint sensor is nasa power button na. At ayun nga, once na meron na naman ngang sumisikat na bagong cellphone ngayon. Murang-mura at sulit na sulit. Makikipagsabayan talaga to sa mga smartphone ngayong 2025. Ito nga pala yung bagong Inbenz Halo 6 4G. Talagang mapapawo ka nga sa smartphone na to. Pagbukas mo ng kanyang box ay ito nga ang bubungad sa iyo or una mong makikita. Ito sa separate box na to ay makikita mo agad ang kanyang SIM ejector. Yan ang pambukas ng ating SIM card. At sa loob naman ito, ang kanyang user's manual. Pati na rin ang kanyang quick start guide. Hindi lang yan, dahil meron pa siyang pang-ayos ng tempered glass. Dahil may previous nga itong tempered glass sa loob. Yes, tama ang narinig mo. Meron nga siyang previous na tempered glass. At may kasama na nga siyang hard case na Mansanas 16 or yung latest na Mansanas. Pero Android phone nga lang ito. At syempre hindi pa dyan nagtatapos dahil dito nga sa ilalim may matatagpuan mo ang kanyang charger adapter. USB type nga siya at made in China ang nakasulat. Meron pa siyang kasamang Type-C na headset or earphone. Basta kung ano man ang tawag niya dyan, ayan, Type-C na nga siya. At may volume control pa. At meron na rin Type-C na charging cable. O diba, kompletong-kompleto na. At dumako naman tayo dito sa mismong device or sa mismong smartphone. Yung design nga ng kanyang likod is ganito ang itsura. Dual camera na siya na Mansanas 16 nga. At yung kanyang fingerprint sensor is nasa power button na. At ayun nga, once na inopen mo, ganyan nga ang lalabas sa screen nyo. Meron nga ang icon ni Inbenz at may tatak na Android. Pero kapag tinalikod mo, uy, mukhang Mansanas, diba? At Type-C nga pala ang kanyang charging port. Tapos meron siya ditong speaker. At nandito naman sa left side ang kanyang lalagyan ng SIM. Dual SIM yan, syempre. At may lalagyan pa ng micro SD card. At nakatabi naman sa camera ang kanyang flash na Mansanas 16 nga ang itsura. Pero kapag binuksan mo nga ay Android phone nga lang ito at napakamura lang din niya. Sigurado akong pagkakagulo nito sa TikTok dahil napaka-affordable lang na smartphone na to. Baka nga akalain pa ng ibang makakita ng cellphone na to is naka-Mansanas 16 ka pero hindi nila alam naka-Android phone ka lang naman. At dito nga sa settings ay makikita mo ang specifications nito. Meron nga siyang storage na 128GB ROM at 4GB of RAM na expandable up to 8GB. Yung iba pang informations na gusto mong malaman sa smartphone na to. At isa pa sa akin na gustuhan ko sa cellphone na to ay yung mga icon niya na Mansanas din. Ano yung Chrome, yung photos. O diba, parang naka-iOS ka lang din. At automatic nang may naka-install na YT Music dyan. All in all, nagustuhan ka naman ng kanyang design, pati na rin yung loob niya. Siyempre, hindi lang yan dahil napakamura din na smartphone na to. Kaya sa mga gustong bumili nito ay nasa yellow basket lang yung link niyan. Meron na naman ngang sumisikat na bagong cellphone ngayon. Yan mga idol. So nakita nyo yung video. Ang pangalan niya ay Halo 6 4G. Gawa ng MG Inbenz. Ang price niya dito, ano lang 3,000 pero yung sa specs ako nagtaka ang sobrang taas ng specs sa presyo niya kasi 3,000 siya. Tapos meron siyang 4GB RAM plus 4GB na virtual RAM plus 128GB storage. Octa-core na rin siya tapos 4G. Kaya lang, pagdating dito sa gusto ko sana makita yung processor eh. Yung processor niya, yun lang. Hindi pinakita daw kung anong klaseng processor ang ginagamit dito. Pero, yan, naman siya, octa-core naman siya. Type-C na rin yung charging port niya. Yan, tapos Type-C na rin yung headphone jack. Yan, Type-C na rin mismo yung headphone niya. Android 14. Nagtataka ko, ba't ang mura nito? Siguro Hindi ko inaasahan to guys, para meron 4,000 po na presyo ng BBY O4. Ngayon sa may Lazada, pinapasuit po na kanyang specs. Gagawin ko po sana pang April Fools yung specs po ng smartphone na to. Kaso mukhang ako po yata yung April Fools ni Vivo dito. Tapos nung maganda po pala yung kanyang specs. Yung mismong seller, yan, gawa siya ni MJ Gadgets PH. So pag binisit natin yung channel niya, may mas nagugulat pa ako dito. Yan, sa baba niya. So yung pinanood natin kanina is Halo 6, no? Ito naman, Halo 5 yung isa na sa baba, oh. Ang presyo, 1899. Ano bang specs nito? Check nga natin. Sa 1899, meron siyang 4GB RAM plus 3GB na virtual RAM. Tapos meron siyang 64GB storage sa ganung presyo. 64GB. Kasi 64GB makakabili ka ng Xiaomi Redmi A2 Plus niyan. Nasa 333.
Ito, 1899 lang. Pero siyempre, yung GPU niya nasa 1.6 GHz lang po yun. 5,000 mAh battery, pwede na to. Tapos, kung sinilip ko naman yung specs niya, kasi konti lang yung detalye. Parang wala na silang i-hype pa. Kumbaga, okay na siguro yung para sa kanila yung octa-core, 64 GB, tapos 1899 ang presyo. Ang Type-C na rin ba to? Silipin nga natin. So, wala nakalagay, hindi siya Type-C. Hindi siya Type-C dito, itong 189 na to. Wala akong nakikita ang Type-C dito. Kaya, dun ako sa bilib sa sa Halo 6 kasi, lang 3,000 lang Back natin. Ito, 3,000 lang. 120 gig storage na. Octa-core na Android 14. Tinalo pa tong cellphone ko na to. Na Android 30 na yung mga cellphone ko dito. Ayan. Ito naman, hindi naman niya sinasabing clone sila. Kasi ang sinasabi naman, sa Invents ang may-ari ng brand na to. Ayan. Tapos, ang pinagtataka ko, yung mga skin niya, mga icon niya, kinopya sa Android. sa iPhone. Hindi ko pa alam. Wala pa akong nakikita nag-review sa YouTube nito Ayan, gusto ko sanang bumili. Kaso, gipit pa tayo sa budget ngayon Kumbaga, reaction video lang ginagawa natin yun. Hindi mo na tayo makapag-unboxing ng cellphone. Pero, kung tutuusin lang, gusto kong targetin to Ang mga gusto kong targetin na cellphone, Xiaomi, yan. Mga Redmi, Poco, wag muna. Transsion, yan. Infinix, Itel, Tecno, saka ito. Yan. Ay, may bago rin palang si Oppo A3X, mura din yun. Yan. Si Vivo, wala pa. Medyo mahal pa. Samsung A18 or A16 yan. Okay din yun. Yan. So, nag-follow na ako dito kay MG Gadgets. Baka maglabas pa sila ng mga magandang product. Yan, abang-abang lang. So, lang, reaction lang tayo sa mga ganitong cellphone.